Ang sabi po, ang linaw-linaw. Diba? Ang linaw-linaw ng sabi, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita niyo yung submission? Alam niyo, madaling sumunod hanggang doon sa boundary na gusto mong ilagay. Diba? Susunod ako sa Diyos kung susunod ako sa iyo, pastor, kung, diba? Susunod ako kung naglalagay tayo ng kondisyon. Kung ang atin titingnan, yung ating pong matinding pattern, ang sabi po, and became obedient unto death, even the death on the cross. Alam niyo po ba ang halaga nung kanyang naging kamatayan sa krus? Alam niyo po ba na wala pang buhat na krus, damanan ng Panginoon ng bigat? Remember in the Garden of Gethsemane? Diba? Doon po sa Garden of Gethsemane, sila po ay nanduroon at iyon po ang pinaka-isa sa matinding agony ng Panginoon at ang pruweba na matindi ang kanyang agony na siya po'y lumuha na kung saan, di ba? Drop of blood. Na iniisip niya yung mararanasan niya at gagawin niya para sa mga tao. Ipinakita niya yung side for us to understand na ang gagawin niya hindi madali. If it be possible, let this cup be passed upon me. But not my will, Lord, but thine be done. Yan po ang pinakamagandang definition ng submission. Na kung anuman ang gusto ng Diyos, yun ang dapat masunod. Yun ang dapat maganap. Kaya sa buhay natin, pag-aralan yung mabuti kung ang ating po bang kapasyahan ay submission, mga kapatid. Yan ba ay masasabi nating submission? Yung bang iyong kapasyahan, yan ba ang kalooban ng Diyos o yan ay ginawa mo dahil yan ang gusto mo? Ang sabi niya, habang nandoon sila sa Gethsemane at nagdarasal, yung mga alagad niya di ba? Sabi niya, hindi ba kayo pwede makipagpuyat man lang sa akin? Ano ang sabi po? The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So ipinapakita, labanan po talaga yan eh. Kaya kapag ka talaga sa sarili ka bumigay, sa sarili ka sumunod, talagang hahatakin ka ng sarili sa hindi po pagganap ng kalooban ng Panginoon. So tapos, ano pong in-express ng Panginoon? Nung naiisip niya yung mga daranasin niya alang-alang sa tao, mga kapatid, for us to feel how difficult, ano po, itong kanyang mararanasan. Anong sabi niya? If it be possible, Father, di ba? Dumating na ang panahon, di ba? Na ako ay, kasi dadamputin na po siya roon, di ba? Ipagkakanulo na po siya doon ni Judas. Okay? So sabi niya, dumating na ang oras, ang takdang oras. Ang sabi po niya, kung maaari sana, let this cup be passed upon me. Gusto ko pong bigyan ng din ito, but not my will, Lord, but thine be done. Because even in my life, na-experience ko po yan, na kung saan, maiintindihan naman nila siguro, kung yung araw na to, medyo bumakante. Alam kong maiintindihan nyo. Pero, wag ang ibig ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Kung kayo po makakabasa kung ano po yung naging epekto at nagawa ng mga mensahe sa buhay ng mga taong nakinig, yun po ang maglalagay sa iyo sa kaisipan na titigil ka ba? Paano kung sa pagtigil mo, meron palang dapat makarinig ng mensaheng ibibigay mo ng gabi na yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, hirap na hirap akong ipaliwanag eh. Paano nangyari yan? Mga kapatid, mula Marso, gabi-gabi po yan. Paano nangyari yan? Bawat gabi na yan, nandun yung temptation na wag muna kaya ngayon, na mag-skip muna kaya ako ngayon. Ganyan po yung mga temptation po dyan eh.
Kung tutusin, hindi nga po ako nagpapasalit sa feasting eh. Why? Sapagkat ayoko po, mga kapatid, na basta, kung sino-sino lamang po ang aking pagsasalitain. Sapagkat ang talagang masasabi po nating kalooban ng Panginoon sa akin, yung maliwanagan na gusto ko matiyak nang ibabahagi ko po, pananagutan ko po kasi yan, lalo na sa YouTube channel natin or sa Bishop official po yan eh. So, ang pinupunto ko po, mapapansin nyo na mas nag-a-assign po ako. Diba? Mas nag-a-assign po ako ng speaker kapag ka-service po natin. Pagka lang talaga wala na sa control ko, hindi nakakayanin ng limitadong yun po yun. Pero God knows na sa heart ko po, what I want is to completely submit sa kung ano po ang kalooban niya. Kaya nga sabi ko po, hindi ko nga po iniintindi sarili ko eh. Pero tingnan nyo naman ang ginagawa ng Panginoon. Habang hindi mo iniintindi sarili mo, in fact, nito pong nagdaan na mga okasyong ito, mapapansin nyo po that God is touching the heart of the people na kung saan hindi kami magkandatuto, may mga nagpapadala ng prutas, may nagpapadala ng pagkain, may nag-express ng love gift, at kung ano-ano pa, na kung saan ang nangyayari sa buhay namin, ang iniisip ko ay ang magpasakop sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa ko po kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero makikita nyo po, ibang klase naman ng Diyos. Siya naman ang nag-iisip ng welfare namin. At alam nyo yung sinasabi ko, sapagkat marami po sa inyo ginagamit ng Panginoon para sa bahagi niya. Alam nyo, malaki ang nawawala po sa mga pagkakataong hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Di po ba? So kaya make sure na ito ang pattern na gayahin natin. Sana kung susunod tayo sa Panginoon hanggang dulo, wag doon sa hanggat okay lang sa'yo. Hindi po pwedeng ganun. Ang totoong submission, yung bang nandoon na yung temptation, na gawin mo na yung sarili mong gusto, pero lulundo ka, but not my will, Lord. Your will be done. Yung kalooban mo, Panginoon, ang masunod. Hindi naman po mahirap ma-discern kung kalooban o hindi eh. Di ba? Because the Spirit na nasa sa atin po will help us to discern kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon.